morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Without further ado, let us all welcome one of the Health Carousel Scholar, Miss Joanne Aiza Kua, USRN. Okay. Hi, Ma'am Joanne. How are you feeling right now? Kabado po. Sanay magsalita sa madaming tao. We appreciate po having you with us, and it's really nice to share your story po, no? And your struggles in your preparation to NCLEX para ma-motivate ang mga students din natin. Saan po tayo located, Ma'am Joanne? Batangas po, Philippines. Sa Batangas. And we are excited, Miss Joanne, to know you better po. Could you share us po your educational background, your working experiences leading up to your NCLEX preparation? I graduated po 2008 from Lyceum of University Batangas. Then I took my board exam 2008 November. Then nung panahon kasi namin, sobrang dami naming nurses. I mean, sa section pa lang namin, umaabot kami ng 35. So kami yung batch siguro ng pinakamadaming nurses. So pagka-take ko ng board exam, parang uso din kasi nun yung student visa to UK. So after I took my board exam, so while waiting for the result, nag-try kaming mag-apply to UK for student visa. So nag-apply kami ng student visa, then lumabas yung yung result ng board exam. During yung panahon kasi namin, sa sobra dami naming nurses, puro lang kami training sa hospital. Pero hindi kami na-hire. So kami yung pinakamadaming nurses. So after ilang months, nakapunta kami ng UK. Then I studied there. Tapos I worked in a nursing home for 3 years. Then went back to the Philippines after. Then ganun pa rin yung situation ng nurses that time. Madami pa rin trainee sa hospital, madami pa rin hindi na-hire. So parang nagtatrabaho ka ng walang sweldo during that time. So parang umaabot ka minsan ng 1 year nagtitraining ka sa hospital, nakakuha ka naman ng experience, pero hindi ka naman na-hire. So hindi mo rin siya pwedeng ilagay sa mga resume. So parang medyo nag-change of career. Nag-medrep ako, medical representative. Then after 1 year, nung makakuha ko ng experience as medrep, nag-work ako sa Singapore as medrep pa din. So, siguro nag-work ako as medrep sa Singapore for almost 2 years. So, parang andun pa rin kasi every day, iba-ibang hospital yung naiikutan ko sa Singapore. Almost every day, iba-ibang hospital. Nandun pa, minsan, pumapasok ako sa operating room, nag-a-assist ako dun kasi may mga devices din kami kasing sinesell that time. So, parang andun pa rin yung feeling na ano kaya kung nag-nurse ako. So, nagpakasal ako when I went back to the Philippines. Then after siguro mga naging 1 year old na yung anak ko, sabi ko, matry kayang mag-hospital. Nag-apply ako sa hospital. Parang mga 1 month pa lang ako sa hospital. Sabi ko, tatagal ba ako dito sa hospital? Then ngayon, from that, 2019 hanggang ngayon, at the same hospital pa din ako. So, ngayon, I'm working as a head nurse na po dun sa hospital. Yan po. Tapos, parang 2022, nag-start akong mag-ayos for NCLEX under a health carousel. Then, parang na-enroll nila ako sa IPAS parang December 2022. Kaso, parang that time, unfortunately, yung daddy ko na may cancer. So, parang, kasi sumakit lang yung tiyan niya. So, syempre, doktor. Sabi ko, ipa-ultrasound kita. So, yon. So, parang nung nag-start yung 9th cycle, medyo hindi agad ako naka-join. Pero luckily naman, yung cancer niya is localized lang and he's still cancer-free at this time. So, yon. So, parang, and then, nagtatry akong humabol. Kaso, syempre, yung dutyhan namin is like 12 hours, then 12 hours. And then, I was promoted na maging head nurse. So, parang, I was handling like 3 stations doing yung scheduling. Kaya parang medyo napasama ako sa mga hindi nakahabol that time. Pero luckily naman, nakahabol naman ako. Pero yun lang kasi is for tamang time management lang. Minsan kasi sinasabay mo sa duty. Like,
Usually kasi sir, I was always on night shift. So usually ang start namin is 6 p.m. So ang start naman ng review is 8 p.m. So minsan 10 p.m. ang duty ko, minsan 8 to 10 nakakapanood ako ng live, nakakahabol ng live, minsan ay di team replay lang po. Thank you for sharing, Miss Joanne. Yung nag-work po kayo sa Singapore, what year was that po? That was 2015 to 2017 po. Oh, baka nagkasalubong tayo, hindi lang tayo magkakilala. But I understand the feeling no, Miss Joanne, kapag nasa ibang field ka at you are seeing nurses achieving their or working as a nurse talaga. Most especially kapag yung feeling na they are recognized working as a nurse. Then paano Yes. naman kami? Parang ganyan, di ba? Napag-iiwanan yung feeling. But you become, resilient dun sa journey na yon. Kasi you still po able to maintain yung mindset to become a nurse. And now, I'm very proud of you. Naging head nurse ka pa. Yes, hindi ko po rin expected yun. Congratulations po sa promotion ninyo. And Miss Yes. Joanne, how many months did you prepare for the exam po? Bali po, actually nagkaroon po kasi ako ng problema while doon po sa NCLEX po, gawa nung sa papers po, dun sa mga fingerprinting. So medyo parang nakatatlong balik yung fingerprints ko, hindi ko alam kung bakit. So parang nakatatlong balik rin ako sa police station, naka-fingerprint. Kaya medyo nagtagal po yung akin. So parang nagka-ATT po ako is like last week na po ng November 2022. So nakapag-take po ako ng exams. February 1 na po ako nakapag-take. February 2023 po? 2024 po. 2024. So ma'am, from the Parang moment na na-receive nyo yung ATP nyo, that was year 2023, not 2022. 2023 po. Okay. Pero ma'am, yung months of preparation nyo for the review is how many months po? 3 months? Hindi po, kasi parang nagdire-diretso siya ng 1 year kasi po nagtagal dun sa ATT. Pero continuous pa rin po yung pag-review kasi syempre minsan kasi pag alam mong mala pa, parang hindi ko seseryosohin kasi Mm-mm. matagal pa. Pero hindi, kasi kailangan continuous pa rin yung ano mo, yung pagre-review. At the same time kasi nakatulong din na you're working in the hospital. So, at the same time, yung mga nare-review nyo, yung mga signs and symptoms, yung management, nakatulong din yun para mas madali mong maintindihan yung mga yung nire-review during lectures, ganun po. And that's how it should be, no? Kasi while waiting for your eligibility, we have to start reviewing na. Opo. Kasi hindi natin alam kung kailan darating si eligibility. So, pag hindi pa tayo nagsa-start mag-review at dumating si eligibility, kakabahan tayo lalo. At Opo. least, before dumating si eligibility, no, we are already preparing for our exam. Kumbaga, more confident na tayo. So, Miss Joanne, ano po yung mga specific study techniques or habits did you find most effective in preparing for the NCLEX exam? For people like me na nagwo-work po, according po kasi kay Sir Emil, nung una kasi tinatry ko na magwo-work, pagkatapos ng work, mag-study ka. So parang sabi niya, hindi yun maganda. Kasi pagod na yung katawan mo, pagod na yung utak mo, then after mag-aaral ka, so parang mahihirapan kang ma-retain. So ang sabi niya sa akin, pagkatapos mo ng work, matulog ka, magpahinga ka, then you can replay naman na yung mga lectures. Doon ka mag-aral. Mas okay po kasi sa akin yung madaling araw nag-aaral. For Mm. for people like me kasi po, ang nagwo-work ako ng 12 hours, may dalawa pa po kasi akong anak. So parang clingy kasi yung dalawa kong anak. So pagkatapos ko ng work, hindi naman yung hihiwalay sa akin. So ang ginagawa ko, ako yung nagpapatulog. So parang pag nakatulog ako, pagising nila, so mag-study ako ng 10 to 2 o'clock, ganyan po. Kasi tahimik, tulog lahat ng tao. Mas madali kang maka-review ba? Madali mong nakapagpahinga ka, na mas nare-retain mo yung napapag-aralan po. And in a Yun. way, nagkakaroon kayo ng time for your kids after work. At yun kasi ang sabi niya kasi, sabi sa akin ni Sir Emil, wag mong kakalimutan yung anak mo. You should always find time na mag-spend pa rin ng time sa kids, sabi niya gano'n. I remember nga parang schedule ng coaching, tas may party na Jollibee. So yung anak ko, pinasok ko sa Jollibee. Habang ako nasa parking, nagko-coaching ako ni Sir Emil. Oh, Ganun, I mean, if you're dedicated naman, there's always a way po lagi. that's true. Kasi, ginagawa mo lahat ng paraan. Kung gusto Yes. talaga may paraan, no?
Yes So po. that shows your dedication talaga with this review. Imagine, even though for a coaching session, just for an hour, you made sure that you have parang get all the advices from your coaches. Yes Kasi po. at least in the beginning of your review, alam mo na yung gagawin. Kasi Kaya, baka in the middle of the review, di ba? Baka mali yung, hindi naman mali. Let's say there's a better way of studying. yes po. Kaya napaka-grateful po ako kay Sir Emil and kay Ma'am Jess po. Na lagi pong nandiyan. And what study materials did you use po, Miss Joanne? Yung pong roadmap at saka U-World. Nung nag-take po ako ng U-World, siguro mga last week na ng November. So parang sinunod ko po si Sir Emil nung mga parteng January na, may week ka na 85 questions. And Mhm. then the week you can practice 150 questions para daw po ma-practice yung stamina. Yung Yeah. ano po. So, did you also do your practice question during the time ng magiging NCLEX examination? Opo. Kasi yun po ang sabi sa akin ni Coach Jess, i-practice ko yung questions, yung U-word ko sa oras ng magti-take ako ng NCLEX. So, para hindi ako, kasi po ang nakuha ko kasing time is 1 p.m. So, nakakaantok daw po yung time na yun. So, kailangan kong mag-practice sa timing din po ng NCLEX exam ko. That's usually true talaga, no? Parang masanay yung ano natin, yung mind natin na okay, by this time, sumasagot na ako ng questions para prepare na rin tayo on your actual exam. And I also believe, no, having UWorld and the IPAS review materials itself is more than enough for you to pass the exam. Any study materials did you use po, Miss Joanne? Yun lang po, sir, yung UWorld tsaka yung roadmap. Tapos yung pong mga lectures na nakukuha po natin dyan sa Moodle po. Yun. Dala-dala ko po yun palagi sa kotse. Thank you po for sharing that. At least our students know na ang IPAS review materials itself and UWorld, ano sila eh, perfect combination talaga. And how did you incorporate po this active learning methods such as yung mga flashcards and yung mga practice questions sa study routine mo? Usually, pang ginagawa ko kasi magti-take ako ng February, nag-leave po ako sa work ko ng December. So Mm. parang di ako nag-work. Tapos, ang ginawa ko, Batangas City po kasi has a library dito. So Mm. after magatid ng bata sa school, dala-dala ko yung mga gamit ko. Magre-review ko kunwari, nag-set po kasi ako ng time. Kunwari this week, magpo-focus ako sa endocrine. Dala-dala ko kasi hindi ko naman binind yung sa roadmap na parang pinaghati-hati ko siya by system. So sabi ko, by this day, ang aaralin ko is endocrine. So parang nag-focus ako sa endocrine ng araw na to. Then after nun, practice question po sa UWorld ng endocrine. Yun po kasi parang nag-set po ako ng timeline na ito for this day, ito nga aralin ko. Para hindi ko dala-dala yung lahat-lahat. Para hindi rin po ako magulo. Then parang nung natapos ko lahat uli ng lahat ng system, so medyo mahina po kasi ako sa endocrine. So nanood uli ako ng mga replay. So, parang mas lalo ko naintindihan. Then yun po, parang by system ang ginagawa ko para alam ko kung saan po ako mahina. That's good to know. Kasi ma'am, no, sa umpisa pa lang, we have to develop po yung mga effective study habits natin. Like mag-create tayo ng study schedule. We have to utilize yung mga resources like yung mga roadmap and online platforms like yung videos coming from the iPads. And i-employ natin tong active learning techniques kasi itong NCLEX talaga is very crucial. More on critical thinking skills. Hindi siya yung parang PNLE days natin na memorization. And you're integrating po yung mga practice questions, yung mga concept mastery into your study sessions. Ito talaga nakakatulong para sa'yo, para ma-retain at ma-understand yung nursing concepts. Ayun din po yung mga question po kay Sir Rai, tsaka kay Ma'am Pau po. Yung parang pag uma-attend ka po kasi ng kanilang mga lecture, parang nasasanay ka kung paano mag-answer ba ng mga questions, kung paano mag-eliminate. So parang nung nag-take ako ng NCLEX, sabi ko, ito yung mga tinuro nila sa akin. Parang madali nang magsagot kasi naturuan ka ng technique kung paano magsagot sa mga questions po. Did you experience any struggles or challenges during your preparation to NCLEX po? Like yung review? Meron po. I mean, isa pa rin po yung work ko. Kahit po kasi ako nag-leave, parang di pa rin sila makamove on na naka-leave ako. So parang umalis na nga po ako doon sa group chat. Sabi niya, hindi kailangan ka namin ibalik. Sabi ko, teka, naka-leave ako eh. So parang kailangan ka pa namin. So parang isa pa rin yung struggle na minsan iniintindi mo pa rin yung hospital kahit naka-leave ka.
And then, something happened po sa amin. Sa family ko. Hindi man dapat sabihin, pero nagka-problema po kami kasi ng asawa ko. So, parang wrong timing ba na during those time na kailangan ko siya, wala na. So, parang medyo na-down ako nung mga February. Pero syempre naisip ko, kailangan ko tong gawin para sa parents ko and then sa mga anak ko. So, parang sila yung naging motivation ko para mag-study. So, parang ilang days kang nagmukmok, then bangon ka na lang uli. Mm-mm. Parang ganun po. So, Thank you po, Miss Joanne. I know it's too personal po sharing this information, but we appreciate it po. You don't have to be in detail naman. Hopefully, all is good po, especially your own heart, no? Talaga, we have to get up ourselves talaga every single day. Every at day is a chance, parang ganyan. pag may motivation ka talaga po, and then there's a will, kahit mahirap, nandyan si God para makinig. So parang everyday kasi, so after maghatid ng anak sa school, I go to the library nga po dun sa City Library. So parang sa City Library makikita mo kasi yung simbahan. So parang may time na pinaghihinaan ako ng loob, napapagod kasi syempre ang daming dapat aralin. Prayer lang po talaga. Si God pa din. Parang siguro nakikita talaga ni God na nagsisikap ka naman. So alam ko yung pagpasa ko sa NCLEX is alam ko nandun si God kasama ko habang nagtitake ng exam. That's true, ma'am. All throughout ng preparation nyo, I also suggest to my students na to pray before you start your review and pray after you review. Kasi Yes it po. will help you spiritually. And Yes po. yung pag-maintain nyo po ng motivation and discipline throughout this NCLEX preparation, you have to require yourself to set clear goals talaga. Ano ba talaga ang gusto mo ma-achieve? Why do you want to take this NCLEX? And somehow you stay organized po. And Yes. small steps po talaga, no, you have to celebrate milestones along the way. Kasi this will draw more inspiration, more confidence for you. Yes. Kaya nga ma'am, believe din ako sa'yo ma'am, while working as a head nurse, na-incorporate mo pa yung videos habang nagtatrabaho ka. Minsan po kasi may mga doctors, mga late na mag-rounds, mga 8, 10. Sabi niya, ano yan? Sabi niya, nag-aaral ka. Sabi ko, opo, nagre-review ko ng... Kasi sabi lang nila, hindi iwanan mo na din kami. Sabi ko, hindi, matagal pa. But they're happy naman po, especially some of the doctors. They happy na nakapasa ako. Kasi kita naman nila po na minsan pag nag-round sila ng late, naka-on yung videos. Kahit minsan po kasi working pag understaff, kahit head nurse ka, magiging charge nurse ka pa din. So, bedside ka pa din, nagbibigay ng meds. Yun, minsan naiiwan pong naka-on yung iPad ko. So, nakikita ng ibang doctor. Kasi sometimes sa workplace, no, we have to build a strong support network. Yes po. Kasi somehow they will help us to provide encouragement, accountability in a way. Kasi, di ba, we have to take care of our patients. So, ito yung mga valuable resources na kailangan din natin throughout the NCLEX preparation. And I'm very, very happy to hear that kasi hindi lahat talaga nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng support system. But remember, hindi kayo nag-iisa dito sa NCLEX preparation niyo. You have God and you have your coaches with you. Most especially, nandyan ang family natin and friends. Did you Yes. seek guidance po from experienced nurses or yung mga kakilala niyo po na nag-take na ng exam? Did you seek po advices coming from them and ano po yung mga nakuha niyong tips from them? Actually po, kay Sir Emil lang talaga po ako parang Ah, seek ng advice kasi regular naman po yung aming coaching. From the start na mag-start po yung 9th cycle. So parang regular kami nag-update, binibigyan niyo po ako ng tips. Kasi parang sa hospital po kasi namin is parang isa pa lang ako dun sa mga nakakapasa, sa mga nagtitake. Kasi meron, yung supervisor ko po kasi is, nagtake din siya ng NCLEX, sabay po kami nagtake. So luckily, pareho po kami nakapasa. congratulations po sa kanya din. Under IPAS din po ba siya? Parang iPass po yung nag-process ng kanya, pero ay hindi ko lang po sure kung ano po yung review niya center. Thank you po for sharing that, Miss Joanne. With regards to the critical thinking skills po, paano niyo po siya na-develop in enhancing your critical thinking skills to analyze complex scenarios on the NCLEX exam? Siguro po yung una is yung experience na din, yun na na-encounter mo sa area.
And then, yung pong mga pag-attend ko nung una kasi, nung parang bago ko sa review, pag nag-attend ka ng mga drills ba, parang sabi ko, bakit sala yung sagot ko? Parang as days goes by po na palagi kang uma-attend ng mga drills, kina Ma'am Pao, parang na-realize mo, ito pala yung tamang pag-analyze ng tanong, yung tamang pag-eliminate ba ng mga yung mga hindi dapat sagot, mga dapat sagot. And then Mhm. parang doon po na-apply yun. At saka po yung sa Your World din po. Yung pag nagbabasa ka ng mga rationale, tsatsagain mo nga lang po. I mean, Yeah. yung matapos ko yung 2,000 question, parang proud na proud ka na sa sarili mo. Yes. And yung lecture po ni Ma'am Paula, no, for the NGN drills, yan Oo. yung parang ano yung nag-open ng door sa akin on how to answer NGN type of questions. So, ayun po na ma'am, talagang doon kayo matututo to prepare you for the practice questions sa UWorld naman. And with regards to your time management po, I understand po na you have really planned your preparation for this NCLEX daily. Could you share Yes. us po, how many hours did you study on your working days and on weekends po, or on your off days? Pag off days po, almost full day. Pero syempre, you give time for the kids naman. Parang yung pag medyo pagod na yung utak mo, siguro 4 hours kang nagre-review. Kasi minsan ang hirap talagang tumago sa mga bata eh. So, lalabas ka talaga ng bahay, punta ka ng library pag off. Pero babalik ka pa rin mga after 2 hours, uuwi ka na ng bahay. Then you play with the kids, then pagtulog na, aral ka na naman. So during working hours, medyo siguro nakaka 2 hours lang talaga ako, sir. Kasi working ng 12 hours, like sunod-sunod na 3 days, medyo nakaka-drain. Kaya sabi ko, kaya sabi lalabas ka ng 6 o'clock, pero bago pa matapos yung endorsement nyo, 8 o'clock na pala. And then uuwi ka, kakain, iidlip ka saglit. Gigising usually kasi sir, nagising ako ng mga 12 midnight. Kasi syempre, time kasi magpapadede sa baby. And then pagkapadede mo, mag-aaral ka na hanggang 3 o'clock. Ganun pa yung ginagawa. Kasi minsan kasi ang duty mo is pagkatas mo ng morning, sunod kasi night shift. So, may panahon ka pang magpahinga during the day after nung 12-hour shift. Parang time management pa rin po na kailangan mo talaga may isingit. Pero wag yung mag-aaral ka ng pagod ka kasi mahirap po talagang i-retain kasi parang pagod ka na, parang gusto mo na lang matulog. So parang ay Yeah, time po na pagkatapos ng work, magre-rest ka and then magre-review po. Yan. I agree. Kasi in the beginning of your review, nandiyan yung adjustment period. So you have to explore different types of time, no? Kung Yes. kailan ka talaga magre-review. It's either pag morning shift ka, usually after work ka magre-review. Magpapahinga ka lang ng 30 minutes, then ano na, proceed ka na for the review or the Uh, live sessions. Or like what you did, ma'am, no? Sa madaling araw po kayo nagre-review kasi yun yung comfortable, ano, yun yung comfort zone nyo eh. Doon oh, nare-retain yung mga concepts. saka tahimik po kasi ang paligid. Tulog ang lahat. That's true. And how did you ensure po you had a solid understanding of the nursing concepts? Like yung mga anatomy, physiology, mga tinuturo ng mga lecturers natin. Medyo mahina talaga ako sa anatomy. So, minsan parang yung measurement ko na lang na talaga naiintindihan ko is pag nakakapagsagot ako ng practice question, sabi ko, wow, naka 79 ako, pasado na ako. Para nakakapag-practice question ka, tapos ang score mo is mga 70 plus kasi di ba passing is 65. Nakaka-boost pala ng confidence na, uy, nasa passing na ako. So parang everyday practice lang ng practice. Tapos pag medyo tingin mo, ba't ang baba ko dito? So magbabasa ka na naman. Saan ka mahina? Then dun ka ulit magbabasa. Yun. That's true. Kasi 'di ba, sa umpisa pa lang dapat you have to really maintain your focus eh. Dapat consistent ka. And babalikan mo yung mga topics na hindi ka masyadong or lacking pa yung knowledge mo for that. But you also don't forget yung mga strengths mo, no? Kailangan ma-maintain yan. Kung hindi, baka makalimutan natin sa on the day of our NCLEX. That's why it's really important to have your mastery concept. Ang ina-advise talaga natin is we do our mastery concept first before we do our practice questions. Kasi kapag
nagsa-start ka pa lang mag-mastery concept while or at the same time doing your practice questions, baka hindi maganda ang score mo, ma-disappoint ka pa sa sarili mo. Yes po. Parang orientation po yata ng Cycle 9. Nanalo ako ng Archer. So Wow. parang sabi ni Sir Emil, bakit mo pinractice na wala ka pa namang mastery ng concept? So parang disappointed ako sa sarili ko kasi minsan mababa. So tama siya, dapat hindi ko muna inactivate. Tapos parang kay Sir Geno po, di ba, pag malapit ka na mag-exam, lagi po silang nagme-message, o kamusta na ang preparation mo? Tapos parang pag palapit pala po ng exam and then you do the practice question, sabi niya, sabi ko nga po, nakukuha ko po yung gusto kong score kasi may mastery of concept ka. Yung parang naiintindihan mo kasi yung sinasagutan mo. So parang at the time ng exam, parang doon ko lalong naintindihan na pag nag-aral ka pala talaga, madali lang magsagot. Parang gano'n. That's true. Kasi ma'am, no, imagine mo, pag nagpa-practice questions ka, you will not guess the correct answer. But instead, parang how will you assess yourself to become a safe nurse in doing whatever intervention yung nandun sa scenario na yun. Ang sarap sagutan yung practice questions when you're using your critical thinking skills rather than guessing it. Naaral Yes, ko o. ba to? Parang ganyan. Parang Pero na-discuss ba to sa lecture? naka-encounter po ako ng isang question dun sa NCLEX. Sabi ko, parang hindi ko naman to nakasalubong nung nag-review. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Pero inisip ko rin parang siguro dun na lang sa term mismo nung disease na yun, parang hindi naman sa nang hula, inisip ko na lang bakit kaya dumating sa point na ganun yung term. So parang critical thinking pa rin po yung gagamitin. Yes. Usually, ano talaga, no? That's why we have the test-taking strategies session with Coach Jamie. Para pag hindi natin alam yung mga certain questions, we have to find some keywords, yung mga symbols talaga, no? Na makakatulong sa atin to answer the correct answer po, no? Yes po. Can you share to us po your clinical experiences that has contributed to your content mastery? Yun pong usually kasi more on ng mga patients namin po is more on CKD. Mga chronic Mm. kidney disease, yung mga diabetes. Mga DF po, so merong makaka-encounter ka ng mga ketoacidosis, kung ano mga usually na mga diagnosis, yung mga diagnostic test, kung ano usually mga result ng mga lab test nila. So parang nung nilabas na yun sa mga exam, sa mga trending, sabi ko, na-encounter ko to sa area, kung anong minamanage nila. Like, for example po, pag may hyperkalemia ang patient, ano bang usually binibigay natin? Mhm. Parang, ang dali pong isama ba sa review, mas madali mo siyang maintindihan po. Yun. Usually may mga case na, yung mga fracture, mga baby, ganyan. That's good to know, ma'am. But yung mga students din po natin, marami din po sa kanila na wala sa nursing field. Yes po. That's why we are given this opportunity, no? Katulad po namin, na wala sa bedside nurse, I mean sa nursing industry, parang Yes. ganyan. So we also struggling po in a way to cope dun sa terminologies ng USA standards of nursing practice. But rest assured, to those students naman na wala sa bedside, we can do this po. Opo. Madali na. Minsan kasi is more on mastery din po or minsan kasi pwede kang gumamit ng mga sarili mong code pa. Yung parang mas madali mong maiintindihan. Yun din kasi minsan yung ginagawa ko. Like kunwari sa mga medications, nung una kasi ang hirap din kasi nung una nung hindi ka sa bedside ba, yung hindi mo naman na-encounter. Siyempre parang ang hirap pong i-incorporate ba. So parang kaya ini-encourage ko kasi most of my staff po kasi ngayon is magti-take sila ng NCLEX. So sabi ko, I think yung isa kong staff is under iPass. Hindi ko alam kung nandyan ba siya. So sabi ko, huwag ka manonood. Sabi ko niya, mas maganda kung habang nagre-review ka is more nasa hospital ka din. So parang mas madali mong maiintindihan ba yung mga nadidiscuss po. Thank you for sharing, Miss Joanne. Yes. And ano po yung mga strategies nyo naman for you to stay motivated and disciplined throughout this NCLEX preparation journey? Yung motivation ko po is my kids. Laging my kids, my parents, my family po. Yun. Yung parang, andun yung pangarap mo na madala mo sila doon. Na yung mabigyan ka ng magandang buhay. So parang minsan,
dumadating ka sa point na nakakapagod na. Yung parang mag-work Yeah. ka, mag-review, may anak. So parang, minsan nakakapagod, pero pag nakikita mo yung mga anak mo, so parang sabi nyo, ginagawa mo yun kasi pangarap mo para sa mga anak mo. Yun. Yun po yung Yeah, that's why we have to visualize no yung success yes for po. this NCLEX kasi nakakatulong talaga yan. Imagine mo if you have planned to study for 6 months, dapat yung mindset mo is in 6 months USRN na. Yes po. So, Yeah, di ba? I'll do everything for me to become a USRN. Walang makakahadlang sa plano ko. Walang parang makakahadlang sa pangarap ko. sabi ko nga, Lord, isang take lang to. So Yes. Lord, sorry. That's good, ma'am. Ano talaga yun, it really depends on our situation. We have also retakers naman na somehow may mga preparation sila na they admitted na mali. But through this another chance naman, makaka-advise tayo kung paano talaga dapat yung preparation or probably they're lacking of knowledge naman. That's why we are doing our best to help our community here at IPAS para makatulong tayo sa students natin. Like this Hope Talk, that's why we invite po yung mga katulad ninyo na passers to inspire and motivate our classmates. And how did you adapt po your study approach or strategies naman based on the changes in the NCLEX exam format? Actually, nung malaman ko yung sa NGN, akala ko, iniisip ko po kasi is mas mahirap. So parang iniisip ko na yung, di ba, minsan po yung before, pag yung sa SATA, pag kulang ka, mali agad. Sabi ko, siguro mas okay sa NGN kasi at least magkaka-points ka pa sa SATA. Yeah. So parang, yung inaaral ko po yung mga case study, sabi ko, pag naman talaga nag-aral ka ng ayos, madali mong masasagutan. Yung mga cases, yung mga bowtie, parang pag nag-aral ka naman, siguro mas maiintindihan mo, mas madali mong masasagutan. So, yun. Yeah, that's why we have to be flexible no sa study strategies natin. And we have to accept yung mga mistakes na nagagawa din natin or nasasagutan natin sa mga practice questions and all para doon tayo natututo. Doon Opo. doon na doon na ma-master yung concept natin eh. Doon nahuhun yung critical thinking skills natin. Yes So ma'am, po. how do you assess yourself when it comes to practice questions? Minsan kasi parang pag mababa yung question, yung, actually, nung, minsan kunwari nagpa-practice ako sa U-World, na sabi ko, ang dali naman ng tanong. Nagtataka ako bakit, kung kailan madali yung questions, dun mababa yung score ko. So parang, nagabat parang baliktad. So parang, luckily naman, yung mga score ko po sa mga practice questions, sa UVERT. Pero nitong, inaamin ko po kasi nung, yung mga first months na-promote ako as head nurse, parang medyo, nahirapan po akong mag-adapt dun sa bagong responsibility. And then, sa review, kasi pag head nurse ka na pala, wala ka ng katahimikan. So, Yeah. minsan kasi kahit is oras, minsan, kunwari oras na kunwari tapos na ako ng review, 8 to 12. Minsan may tatawag sa'yo na staff mo, 1 a.m. Tapos sabi sa'yo, ma'am, busy ka ba? Sabi ko na ba oras na? Sabi ko, 1 a.m. Syempre tulog na ako. Yung parang, kasi sinabi ko naman po sa kanila, if there's a question, kaysa magkamali, okay lang natawagan ako. So parang medyo nahirapan po ako mag-adapt pa sa responsibility as yung bagong head nurse, yung mag-handle ka ng 3 stations, ikaw yung gagawa ng schedule. So parang, kunwari pinakamahirap kasi po pag, kunwari may umabsent na staff, so hahanap ka ng bago. And then, yung mga first months ko po ng review, inaamin ko, medyo mababa talaga ako yung sa mga midterm. Parang napasama nga po ako nun sa sa mga pinatawag kasi mababa yung score ko. Parang remedial, parang ganyan. Oo, sabi niya, mababa ka, anong gagawin mo? So parang after nun, so balik na naman tayo sa track, balik na naman sa review. Yun po, doon na talaga nagseryoso. Ano talaga yan eh, yung sa binanggit niyo po kanina, no, na minsan nakakalimutan natin yung mga easiest questions or mga basic knowledge na dapat talaga meron tayo. So we are so focused dun sa mga difficult topics na nakakalimutan na natin yung pinaka-basics. Yes That's po. why, no, we really encourage po yung mga classmates din natin, at least a week prior to our exam, study again the fundamentals. It will Yes, really help you, no? Kasi
In my experience din, kapag hindi mo alam yung question, you will always go back to basic. Akala mo, ang tinatanong sa'yo is cardio, pero funda lang ang tanong sa'yo. Nag-overthink ka. Do you experience the same thing, Miss Joanne? Yes. Parang sabi ko doon sa exam ko nga po, sabi ko pang funda pala to. So yung more on funda lang pala to, sabi ko. Kaya parang sabi ko nga po during the exam, sabi ko, Lord, ikaw na talaga yan, sabi ko. That's why we have to remain adaptable dito sa changes na to, no? Kasi may mga panahon na akala natin kaya natin i-achieve yung goal natin for this study plan. Kunyari, 1 month of review. For sure, there will be some challenges coming your way at mababago yung study plan. That's why you have to remain adaptive dito naman, no? And when it comes to resilience, dapat talaga i-develop mo ito. You have to bounce back from setbacks. You have to learn from your mistakes and always remain positive. Yes po. So, did you experience po having setbacks during or at least few weeks prior to your exam? And how did you overcome? Siguro mga 2 weeks prior po. Sabi ko parang feeling mo yung pag malapit ka na, so sabi ko parang pag umattend ka pa rin ng, yung parang minsan gusto mong umattend, parang sabi, parang hindi ko pa to naaaral. So Mm. parang feeling mo ang dami pang dinaaral, tapos parang nakakapagod, na dami mo pang dapat basahin pala. So parang kang nagka-cramming na ng mga 2 weeks, ganun. Tapos sabi ko, parang si Coach Emil lang pala, tsaka si Ma'am Jess lang yung, o hindi, okay lang yan. Sabi, mag-practice ka muna ng mga questions, ganyan. Sabi mo, naaral mo na naman yan. Sabi, mag-practice questions ka na lang, mga 85, ganyan, sa gantong week. Parang sila yung magbibigay ng direction sa'yo kung ano ba yung mga dapat mong gawin. That's good. That's how your coaches help you, no? Yes, No, Miss Joanne, with your preparation to NCLEX. And how helpful naman po ang mga coaches in your preparation besides that? sobrang helpful po. Parang yung exam ko po kasi is February 1. So parang si Sir Emil, sabi niya pumunta ka sa so from Batangas kasi sa Manila po yung exam ko. So parang nagpunta na po ako ng Manila 2 days prior. So pagkadating ko dun sa condo, start na agad kami ng coaching ni Sir Emil. So parang 2 hours final coaching, sabi niya. Kasi parang travel time ko kasi from Batangas to Manila is 2 hours. So sabi niya, sige, mga 3 p.m. nasa Manila ka na siguro. Sige, start na tayo ng final coaching. So parang 2 days prior, final coaching with Sir Emil po, 2 hours yon. So parang binigyan niya pa rin ako ng tips, ng strategy. Tapos parang kinikwento niya nga na parang 75 question nag-stop siya. So sabi niya, kasi ramdam daw niya na ito na talaga yun. So parang, yun nangyari tuloy sa NCLEX ko, parang sige, gagayahin ko si Sir Emil. Sabi niya, Talaga yun yung mga naitutulan ng mga coaches natin, no? yes, I-incorporate din nila yung mga personal experiences din nila and the experience from other coaches din. Kasi yes, somehow, this will really help your preparation to NCLEX. Kasi yun lang naman ang goal namin as your coaches is to help and guide you para ma-ace nyo tong exam na ito. yes po. Yun lang yung parang namin, yung tulong na may ibibigay namin all Yung throughout your preparation. Yeah, yung tulong po talaga, yung may mga coach na nag-guide sa inyo during your preparations po. Parang inilalagay po nila kayo sa tamang track para hindi nasasayang yung oras mo, para alam mo yung tamang strategy, tamang study plan po, para hindi para yung parang sabog-sabog yung parang study time mo, hindi sabog-sabog. At least organize po, yun. that's true. Thank you po, Miss Joanne, for promoting ang coaching natin. So sa mga students na wala pang coach, please check your emails po. Baka naka-receive na kayo ng email from the coaches for the coaching session naman. At sa mga wala pang nare-receive ng email, you can email po si IPAS Processing and Mentoring Academy naman para ma-lead na kayo for the coaching program. Yes. And this one, I'm very curious po, no, Miss Joanne. How do you build and maintain confidence in your abilities as you prepare for this NCLEX? Kasi siguro, sir, yung knowledge ba na na-establish na ng IPAS sa'yo? Yung parang sa pag-attend mo palagi ng mga lecture. So parang, actually, hindi man sa pagmamayabang. Sabi ko, habang nagtitake ako ng NCLEX, nung exam mismo,
Sabi ko, Lord, ito na ba yung NCLEX? Sabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung ikaw ba talaga to, Lord, o talagang mabait ka talaga sa akin kasi ito lang yung mga questions na binigay mo sa akin, or talagang lucky lang ako na lahat Mm. nasa question is naaral ko. Kaya sabi ko, parang nakaka-boost ng confidence po. Tapos yung alam mong nagtitake ka ng mga practice questions na naaral mo naman yun. Tsaka po yung pag uma-attend ka ng mga trending topics po, dagdag din po kasi yun eh. Parang pag nagdi-discuss si Sir Rai, sabi niya, oh ito, na-discuss to, sabi niya ganyan. So parang, para bang yung confidence mo tumataas kasi sa iniisip mo, ay na-discuss to sa akin, naaral ko to, parang ganun. Mm. So parang yung confidence mo talaga mataas, hindi papasa ako. That's why no, we have to build your confidence in the beginning of your review. Kailangan Yes, na natin makultivate yung positive mindset na yan para yan yung parang nagiging routine mo all through, every day. Kahit gaano pa katagal yan, dapat ganun yung magiging mindset mo na you have to remain positive and confident na may ace mo sa exam. Although, may mga situations na talaga, lalo na pag nagpa-practice questions tayo, lahat mabababa yung scores. That's okay. But remember, we have to learn from it. Okay lang na magkamali sa practice questions. okay Wag lang. lang kay NCLEX. Tama po ba, Miss Joanne? Parang pag mababa ka kasi, mas magkakaroon ka ng motivation na kailangan ko pang mag-aral para tumaas lalo yung questions, ay yung score ko sa exam. Kasi goal ko talaga maging USRS. Kaya Wow. parang the more na bumababa yung exam mo, the more ka dapat maging motivated na mag-aral lalo. Kasi may goal ka. That's true, that's true. I really agree with you, Miss Joanne. And could you share us po, yung feeling naman? I know lahat po no, ng students who will take the NCLEX exam will have this anxiety feeling, Yes po. As di ba? in, nakakakaba kasi parang dito parang iniisip mo dyan nakasalala yung future mo ba? So parang ini-encourage ko sila, yung mga students po na mag-attend ng anxiety management ni Sir Mark kasi Yes. parang ang daling, parang ang laking tulong niya. So parang I remember nga na parang sabi ni Sir Mark, sige sulat ka ng para sa sarili mo. So parang ang sinulat ko para sa sarili ko is proud ako proud ako sa iyo kasi kahit madami kang pinagdaan ng problema, nalampasan mo yon. And then, to my parents, sabi ko, Mami, Tatay, may USRN ka na. So, parang, yun yung ginamit kong motivation ba sa exam na parang gusto ko pong magkaroon yung parang ma-proud yung parents ko sa akin. So, parang, isang malaking motivation po talaga ang parents ko. That's nice to know, Miss Joanne. And how are you feeling po that time before you take the exam, during and after ng exam? Before the exam po, so parang kabado na ako. So parang ang rule ko po kasi palagi, since college ako, bago ka mag-take ng exam, make sure na kompleto yung tulog mo. So parang kahit gusto ko mang review, sabi ko hindi, magpapahinga ako. So parang yung pag-sleep ko ng 9 p.m., dire-diretso yung tulog ko, hindi man lang ako gumising para umihi or ano. So parang, tapos, yung same routine pa rin. So parang, actually, ang ginawa ko talaga 2 weeks prior the exam. Meron po kasi dito I think sa Tagaytay yun. May yung Pink Sisters po. So parang sabi kasi nila pag pumunta ka doon, yung wish mo matutupad. So sumulat ako doon, naglagay ako ng petition, nag-alay ako ng itlog. Then parang yung mga pamahiin, ganyan. Tapos Mm-mm. sabi, nakakatawa mang isabihin. Yung parang, di ba, pag mag-exam ka, you were red panty. Tapos may, yan, kasi pag good luck doon. Siyempre, kailangan yung panty mo is, sorry, ibigay sa'yo, hindi mo binili. Tapos tapos di ba, parang meron din po yung maglalagay ka ng barya sa shoes para hindi ka daw Yeah. kapag. Kaso pagpasok ko pa lang ng testing center, una agad bungad sa akin, bawal po ang barya sa shoes. So parang, Nakaramdam. sabi ko, ba't ba nito alam? So parang nakakaya kasi ako lang initanggal yung barya. Kasi sabi po kasi ng mother ko. So parang isa pa rin sa parang ginagawa ko is kahit nung college, make sure kung kakain ako ng Cloud9 before ako mag-exam. So kumain ako ng Cloud9 bago ako mag-exam. So parang walking distance lang yung accommodation ko para sa Armstrong po. So parang I was praying na
Sabi ko, Lord, broken-hearted naman ako. Ipasa mo naman ako sa exam. Sabi ko. So parang naglalakad ako, nagdadasal ako, sabi ko, ibigay mo na to sa akin to. Tapos nung nag-exam, during the exam po, medyo, sabi ko, bago ako mag-start, nagdasal muna ako. Sabi ko, Lord, guide mo na lang ako. Sabi ko, alam ko namang di mo ko pababayaan. So parang start ng question, sabi ko, okay, madali. Hanggang sa nagdire-diretso. So medyo kinabahan ako kasi parang wala pang 2 hours. Nasa 17 na ako, 70. Tapos yung katabi ko, huli naman siyang dumating, nauna pa siyang umalis, parang eksaktong 2 hours po. So parang, nasa mag 2 hours na, nasa 80 questions na ako. So parang, tapos nagtanong na po yung computer ko, magbe-break ako. So medyo, sabi ko, hindi na ako magbe-break kasi iniisip ko hindi na po ako magbe-break kasi hanggang 85. 85 i-stop tong computer na to, sabi ko. Hindi na ako magbe-break, sabi ko. So parang nag-stop yung computer, parang 5 questions na lang, nag-stop na po yung computer. Tapos pagkatapos ng exam, tapos sabi nung mag-exit ako, sabi sa akin, very good. Sabi ko, sign ba yan? Sign ba yan, napasa ako? Yun po. Ginawa ko rin yan, no, Ma'am Joan. Nakakaya man sabihin, pero I also wear red underwear. Kasi wala naman pong mawawala eh. Kung Yes, susundin lang natin yung mga pamahiin. It will, somehow, give us more relaxation or confidence in a way. Yung parang swerte. yes Kasi po. hindi natin masisisi yung iba. Pero for us, yun yung paniniwala din natin. It will really boost somehow our confidence, di ba? Yes, parang sige, iasa ko na lang sa swerte, pero hindi nag-aral talaga ako, sabi ko. Yes. And when you were doing your practice questions po, hanggang 85 lang po ba? Or do you also reach up until 150? Parang 1 week prior po is nag 150 ako. Minsan yung sinasagad ko pa po ng 85. Pero parang nakakapagod na sa utak. So parang ginawa kong 75-75. Kasi sabi po ni Sir Emil, kailangan mong ma-practice yung stamina mo ng 150 questions. So parang binigyan niya ako ng timeline. So for this week, ang ipapractice mo lang is 85 questions. For the, kunwari 1 week prior the exam, 150 questions na yung ipapractice mo. So parang dun sa timeline, natapos ko naman po yung 2,000 question ng UWorld. That's really true. Kasi during my time when I was reviewing din, talaga I have to maintain yung 85 questions per day. Daily Yes. yan. And then para ma-achieve ko yung 150, on my off day, doon ko siya ginagawa. Para yung tama po kayo, Miss Joanne, yung stamina, para you are really prepared, no? Kung ay ibigay sa atin ng computer ay 150, then go ahead, bigay nyo, kaya ko yan sagutan. Yes po. Di ba? So, please po ako doon ni Sir Emil na, sige, 150 questions para hindi mapapagod yung utak mo kasi sanay ka na sa 150 questions. Exactly. And we are doing that for few months, no? Para ready talaga ang mind natin on our actual exam. So, Miss Joanne, with that, no, we would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Joan Isaac Kua for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations po, Miss Joanne. Thank you. Thank you. Miss Joanne, any message po or advices sa mga classmates natin who will be taking their NCLEX exam or those reviewing them po? If there's a will, there's a way. Yung parang darating yung time na mapapagod ka talaga, ma-overwhelm ka, pero wag mong kakalimutan tumawag sa Diyos. Ay kay Lord pa din. And then, you find your motivation sa family mo. And then, isipin mo palagi yung goal mo. Minsan kasi nakaka-discourage. Minsan pag sa mga practice exam, mababa ka, gawin mo yung motivation para mag-strive ka harder. Hindi wag kang ma-discourage. Parang lalo mong pagbutihin yung pag-aaral kasi may goal ka. Yun. Thank you po, Miss Joanne, for providing tips and advices para sa classmates natin. Definitely, they will impart yung mga sinabi niyo po.
Yes. And Miss Joanne, how did iPass help you in achieving your American dream? iPass po is napakalaking tulong para sa akin, especially yung mga coaches. Yung po, very grateful po kay Ma'am Jess and kay Sir Emil. Sobra-sobra po yung guidance nila. And sabi nga po ni Ma'am Jess, always pray for the peace of mind and peace of heart para dahil mas magaan mag-exam. So, grateful po ako sa iPass. Yung mga lectures nila, talagang maiintindihan mo kung talagang mag-aaral ka o talagang iintindihin mo. Para yung mga materials nila is napaka-useful po talaga para makapasa ka sa NGN. Thank you, Miss Joanne. Did you also process your documents through iPass processing? Hindi po. Okay. So ma'am, no, sa mga hindi nakakalam sa mga classmate natin about Health Carousel, could you share more information on how to apply para po makatulong din tayo? Sa Health Carousel po kasi I think pwede po siyang by referral or parang pwede po kayo magpunta sa website nila. Parang may fill up ka na form para po matawagan ka nila. Parang mag-iwan ka sa kanila ng mga contact number para po ma-contact po nila kayo, ma-reach out po. Then i-interview po kayo nila. Thank you, ma'am. And we really do appreciate po your time with us. iPass processing made easy for you.